Right guys, so welcome again sa another free webinar series ng Tech Academy kung saan we're gonna bringing in real-world experts and IT professionals para makapagbigay sa atin ng mga real-world advice and career tips para mabilis nating mapag-grow ang ating IT career. So, we do this before and marami nagre-request, Sir, Billy, pa-webinar ka uli, i-connect mo yung mga expert and so on. So, that's why we're bringing again our free webinar series kung saan nga we're inviting real-world experts and practitioners para magbigay sa atin ng tips on how we can grow and level up our IT career. Stay until the end para makakuha kayo ng certificate of participation kung kailangan nyo. And then, you also have the chance to win CCNA Fundamentals ebook and CCNA Masterclass Scholarship. Okay? Now, if you're ready, I'm ready. So, ang topic natin for today would be Securing the Future, a deep dive into higher education for cybersecurity in the Philippines. And ang pinakaunang special guest expert speaker natin is si Mr. Keynas Domingo. Okay? So, si Mr. Keynas Domingo is basically a cybersecurity professional with 6 years of experience in various cybersecurity domain. Bukod doon, he holds extensive 20 plus certifications in cybersecurity including CISSP, CompTIA Security Plus, Pentest Plus, CISA Plus, CASP Plus, and so on and so forth. Hindi lang yon, he holds a Master of Information Security program by De La Salle University. And aside from that, he's also working as a professor or teaching as a professor sa DLSU or De La Salle University Manila campus. And hindi lang yon, head din siya ng cybersecurity section ng NGCP or National Grid Corporation of the Philippines. So, ibig sabihin, itong tao na to is not just a cybersecurity enthusiast, but he is a practitioner. Okay? Kasi dati, nung kasagsagan ng cybersecurity career niya, he also won as a cybersecurity mentor and ranked top 7 in the world in the Ethical Hacker Leaderboard ni EC Council. So, I'm sure marami tayong matututunan sa tao na to. I'm sure marami siyang mga tips na pwedeng ibigay sa atin. And then mamaya, tatanungin natin kung magkano yung sahod niya. Okay, so, bukod doon, we're gonna do a live Q&A kung saan pwede tayong magtanong ng mga tanong natin about cybersecurity or about certification or about IT career in general. Okay, so without further ado, join me in welcoming our first guest expert speaker, Mr. Keynas Domingo. Bro, magandang umaga. Maraming salamat. Welcome sa Tech Academy. Sige. So yun, bago ko sabihin, thank you Sir Billy for the introduction. So actually nga, natatawa ako dito sa mga participants natin kasi yung iba students ko, yung, yung iba dito talagang kilala ko. So talagang thank you sa lahat ng umattend dahil nga even though it's lunchtime, no, still you have the time to attend this webinar meeting, no. So actually gusto ko lang i-discuss nga itong Securing the Future, a deep dive into higher education for cybersecurity in the Philippines. So actually, ito parang hindi naman siya parang study session itong webinar na to. Kumbaga, gusto ko lang i-mention din dito sa webinar na to is ano ba yung currently na landscape sa cybersecurity education dito sa Philippines, no? So yung agenda natin, which is 4 lang, no? Understanding the current landscape, tapos program analysis and comparison, prospect and recommendation, tapos syempre meron tayong references. Hindi nawawala yon dahil lang galing tayo sa higher education. So lagi may references. Yun yung nakasanayan natin doon, no? So about me, no? So thank you Sir Billy sa pag-introduce, no? Una-una is hindi naman ako talagang ganon ka-nerd, no? So baka akala nyo puro ganito is more on nerd. So about me, I'm a meme lord. So actually kapag nagdi-discuss ako sa mga estudyante ko, pero to medyo Meme hindi ko alam Lord? Meron pala no? Meme lord. Yes. Kumbaga nagsisend ako lagi ng mga memes kapag nagdi-discuss ako kasi medyo dull. Ayoko kasi ng mga dull na puro bullets kapag nagdi-discuss. So yan. Next, froghead. So nabaliw ako ng froghead. So kumbaga ang dami kong fragrance, hindi ko na alam kung ano yung gagamitin ko. So punong-puno na yung kondo, no? So next, casual gamer. So it doesn't mean na syempre naglalaro din naman ako, no, hindi naman puro cybersecurity kasi cybersecurity talaga is a exhausting career, no? Nakaka-exhaust din talaga siya lalo na kapag ang daming incident, no? So kailangan mo din talaga ng extra time para sa sarili mo. So kahit tanga ka maglaro, maglaro ka lang, no? So yun, no? So actually, I'm a section head, which means na it doesn't mean na handle ko yung buong cybersecurity ni NGCP. So actually, I'm a technical security operation. So I handle
lahat nung cybersecurity related na corporate kay NGCP. So pwede niyo sabihin na isa akong SOC head, no? Tapos master degree holder. So ibig sabihin nito, kumbaga in the LSU, we're the first one na makagraduate na merong gantong degree. So master in information security and also adjunct professor. So hindi lang sa DLSU actually, no. So pero kasi tawag dito, so giving back to the community din, syempre sa mga students, no. So nagtuturo tayo sa iba't ibang university minsan kapag na-invite, no. So kaya pwede akong tawagin na adjunct professor. So, security researcher, so it doesn't mean na I'm doing bug bounty hunting. Pero yes, nagba-bug bounty hunting din ako, pero itong researcher to more on higher education matter. So, cybersecurity mentor also with Easy Council and Top 7 Ethical Hacker. So, meron tayong 20 plus cybersecurity certification, kaya nga sabi ko nga kulang ko na lang is death cert eh. So, yan, no? So, now, actually gusto ko nga i-discuss to, and yung goal lang natin dito sa webinar natin is yung ano ba yung current state ng cybersecurity education dito sa Philippines, no? And the future trends in higher education in the industry. Kaya gusto ko rin i-mention, no, explore natin yung critical role of education in preparing the next generation of cybersecurity professionals in the country, no? So hindi lang dito sa country, baka gusto niyo for example mag-ibang bansa. So ito, no, as the digital kasi landscape continue, well, actually lagi kong tinatanong yung mga student ko dati, ano, kayo ba willing ba kayong walang internet kahit isang buwan? So hindi nila kaya. Kahit naman tayo hindi natin kaya, no? So kaya the need of cybersecurity experts has never been more in demand, no? So now explain lang natin tong cybersecurity education in the Philippines. So meron akong tatlong gustong bullet na i-share, which is first, limited offering, second is pioneer institution, and pangatlo, growing in demand. So yung limited offering, actually, the availability of cybersecurity program in the Philippines is currently limited. So sir, paano currently limited? So iilang schools lang yung kaya mag-offer ng gantong program. Hindi yung specialized in cybersecurity, kumbaga as a whole, like Bachelor of Science in Cybersecurity, so Bachelor of Science in Information Security, so yun siya, no? So yung pioneering institution na gusto ko lang i-mention dito, dati when actually fresh graduate lang yata ako nito. Ama University is the first to offer the pure play Bachelor of Science in Cybersecurity. So paano pure play? So ang ibig sabihin nito, kumbaga sila yung parang pioneer sa Pilipinas na nag-offer ng cybersecurity program dito sa Philippines, no? Kaya ngayon, nagkakaroon ng growing demand. So nakikita naman natin yung para mga balita sa TV. Well, akala lang natin kasi nung una, well, akit ako dun eh, di ba? Nung nag-start pa lang ako sa cybersecurity, akala ko cybersecurity is just an antivirus, no? Hindi, quarantine lang yan eh. Hindi. So nung talagang parang naging focus mo na yung cybersecurity or mas nag-aral ka pa, ayun, lawak pala. Kaya pala ginawa na siyang bachelor itself kasi ang daming specialization. Kaya ngayon, the growing demand, the increase of need of cybersecurity professional is driving interest in related programs. So, lagi ko din mention, no, kapag cybersecurity, hacking ba to? Somehow related, yes, hacking, pero hindi naman all the time cybersecurity is just all about hacking. Hindi, no? So kaya tawag dito, meron tayo tinatawag ng mga university offerings, no? So ano ba 'tong mga university offerings? So actually, merong various university in the Philippines provide cybersecurity education. So meron na. So actually naalala ko yung pagka-graduate ko 2018, that time wala pang kahit ano, no? So gusto ko sana pumasok sa network engineering na field noon, no? Kumbaga, type mo sa job street network engineer. So dahil nga si CCNA, gusto ko maging network engineer. So tinig ko yung libro ni Sir Billy, which is yung CCNA Philippines Pengen Tech Academy na ano. So tawag dito, tinignan ko yung job street around information security 2018. Yung job opening, 7 lang sa buong mundo na yun. Sa buong Pilipinas na yun, no? Tatanda ko pa yun eh. Tapos sabi ko, saan ako pupulutan? So, ngayon, tawag dito, meron ng ilang university na nag-o-offer ng cybersecurity education. So, ibig sabihin, meron ditong tinatawag na program diversity. So, yung program diversity, like institution like De La Salle University, Mapua University, and TIP, meron silang ino-offer na specialized program. Baka sabihin nyo, sir, nagko-commercialize ka ba ng mga university? Hindi, no?
So, kumbaga, tawag dito, tinignan natin kasi yung mga schools na nag-o-offer ng cybersecurity education para makita natin kung okay ba yung curriculum nila or okay ba yung mga program na ini-offer nila regarding information or cyber security. So, yung program, depende sa school kung ano yung ino-offer nilang subject. Kasi depende rin yun kung yung instructor is yung capability and syempre yung availability din, no? Kaya yung program, it's aimed to provide a broad range of knowledge and skills in cyber security. So, now, yung ginagawa ngayon ng education sa ng cybersecurity education is nakikipag-collaborate sila sa industry. So, paano nakikipag-collaborate sila sa industry like us, no? So, kumbaga, nakikipag-coordinate, for example, ano ba yung uso ngayon sa cybersecurity? Baka pwede natin gawa ng professional courses para industry ready yung mga student natin, for example, na naka-enroll sa course na yun. Ayun yung tinatawag na professional courses and ino-offer siya minsan availability ng instructor, minsan tawag dito kasama siya sa curriculum. So, ayun yung isa, no? Collaboration with industry expert to offer professional courses in cybersecurity. Tapos there are skill enhancement, no? So yung program is to design to contribute to the pool of cybersecurity professionals in the country. So yun din kasi yung mina-mention ko sa mga students ko na tawag dito, kayo kapag gusto niyo talaga mag-specialize ng information security in the future. So eto, at least makikita niyo na yung parang specialization niyo, no? Kasi lagi kong tinuturo, lagi kong visualize tong skill enhancement parang sa laro, no? So, kumbaga, if you're playing a RPG game, so meron siyang parang base na character, no? Well, gamer. Casual gamer lang, by the way. So, base na characters, kumbaga, yung stats mo pantay-pantay lang. So, kumbaga, kapag nakakuha ka na ng experience, parang doon ka na mag-specialize, no? So, same as well with cybersecurity, no? So, next, digital governance. So, merong sa mga government natin ngayon, no? So, thankfully na si Yusek Jeffrey D, talagang hands-on siya regarding sa cybersecurity. So, nag-initiate din sila to address the growing need of digital governance and cybersecurity expertise. So, meron din tayong tinatawag na SWOT analysis. So, parang wow, maka-student. SWOT analysis, so tinignan natin yung strength, weakness, opportunity, and threats. So, kumbaga yung strength nun is in-identify natin yung strength ng mga cybersecurity programs in the Philippines. Tapos yung weakness, evaluating the current limitations and areas of improvement. And meron din tayong opportunity na exploring potential growth, opportunity for cybersecurity education, and threat. Addressing challenges and threat to the development of cybersecurity program. So una, punta muna tayo sa program analysis and comparison, no? Una, titingnan muna natin yung curriculum overview. So meron akong binuulit din na tatlo, which is yung core subject, specialization, and industry alignment. So yung core subject, ibig sabihin ko na gusto ipakita dito, ano ba yung mga full-fledged na BS Cybersecurity ang nag-o-offer sa Pilipinas and kung paano ba yung structure ng curriculum nila, no? Tapos pangalawa, which is specialization. So, ibig sabihin nito, ano ba yung mga university rin na nag-offer na, for example, Bachelor of Science in Information Technology, specialized. Kasi meron ganun specialized in network security, specialized in forensic, specialized in information security. So, ayun yung isa nating i-discuss. And next, yung industry alignment. So, ano ba itong mga instructor na nag-share din or yung mga nagtuturo sa mga schools ngayon, no? So, isa nating i-share to. So, sorry, bago ko ituloy, mabilis ba ako magsalita o sakto lang? Can you please thumbs up yung ano? Goods, goods. Goods naman. Goods naman, goods Okay naman. naman, sir. Sorry, kasi tawag dito kapag Hindi, na-excite at ako. saka So, for those na merong mga questions, lahat ng maisip niyong tanong, i-hold niyo muna or take note niyo muna. Mamaya we're gonna have a portion for Q&A para matanong natin si Sir Kaynas kung magkano sahod niya. Okay? wala. Sorry, confidential. Wala. Game, game, Joke game. lang. Sige. So, curriculum overview, no? So, core subject muna tayo. So, actually, tinignan ko yung mga curriculum ng iba't ibang university such as, ito, for example, AMA. So, binase nila nito, actually, okay naman. So, kumbaga, naka-align pa rin sa cybersecurity standards. Baka kasi, meron kasi tayong sometimes na mindset na kapag Pilipinas, sabi natin, ay, hindi updated curriculum nito. Ay, pag school, hindi updated curriculum nito kasi third world country. Hindi. Hindi ganun, no?
So nung tinignan ko yung curriculum nila, naka-base to sa Easy Council. If you are familiar with Easy Council, yung curriculum nila naka-base siya sa mga certification ni Easy Council and yung mga topic nila, no? So, yun yung isa dito. So more like Easy Council, feeling ko fanboys. Tanong AMA, no? Tapos, next, actually, De La Salle College of St. Benilde. So they're also offering Bachelor of Science in Cybersecurity. Which is, naka-base naman ito sa NIST. So if you're not familiar with NIST, that is National Institute of Standards and Technology. Kumbaga, siya yung sinusundan din ng mga cybersecurity professionals kung ano ba yung mga best standard. So yun yung sinusundan din nila na curriculum, no? Itong BSCS dito sa St. College of Benilde. So meron din course subject example, no, sa DLSU. No, they're also offering Bachelor of Science in Computer Science, major in Network and Information Security. So ito yung sa kanila. So we are also offering na dito kasi yung mga advanced and offensive security, mga ethical hacking talaga, and defensive security. Meron ding mga server application development and may mga information research methods, no. So etong isa, so sa mga interested mag-masters, no, baka sabihin niyo dito, pag gusto ko mag-masters, ano kailangan ang requirements kapag gusto pumasok sa information security? So actually, meron ding tinatawag dito, well, kapag sala-sala. I'm not pretty sure if sa different subject to, sa different school, no? So, kumbaga, bridging courses, if you're not a IT graduate, so kumbaga magbe-bridge course kayo, ibig sabihin, kailangan mo muna mag-take ng ilang ibang units na related kay IT bago ka makapunta sa main course, which is Master Information Security. So ito, talagang kung nakikita ulit natin dito, naka-focus yung Master Information Security dito sa information security as a whole, no? IT foundation, technical writing, kumbaga naka-focus to into technical and management part, no? So ayun yung isa na dito. So yan, no? Governance, risk and compliance. So yung isa, okay? And then merong isa, no, na Master in Cybersecurity in AIM, Asian Institute of Management. So ito talaga, depende talaga kung paano nila dinesign yung curriculum nila. And ito, kung nakikita nyo, no, naka-focus talaga sa business. Diba? Kung sa Lasal is naka-focus sila hybrid, like technical and non-technical, ito talaga pure business. So kailangan mong aralin yung law, kailangan mong malaman yung language ng business. So talagang it was meant to management courses talaga itong Master in Cybersecurity ng IAM, no? AIM, sorry yan. So talagang blockchain, parang gano'n, okay? So meron ding ino-offer, which is Holy Angel University, Professional Science Master PSM in Cybersecurity, no? So kumbaga, mga curriculum nila same as well, parang pares sila ng DLSU. So kumbaga, merong professional courses and business courses, no? So ayan siya. So ayan yung parang mga pinakita ko dito kanina. Ito yung mga nag-o-offer ng pure cybersecurity courses or program sa Pilipinas, no? Pero now, next, so ano yung specialization? So ito yung specialization, to nga, yung parang naka-specialize sila na merong major in network information security, katulad nito kanina, yan, mga professional electives. So ito yung mga parang tinuturo kadalasan ng mga part-time or katulad ko ng mga professional instructor, no? So like cloud computing, mobile threat development. So bakit kasi nabibigay itong mga electives na to sa mga part-time? Kasi tawag dito, sila yung mas mga experience sa labas and mas makakapag-apply ng knowledge sa mga students in a real platform, kumbaga parang mga real experience na nararanasan nila, okay? So meron din dito sa Benilde, yan yung mga professional courses nila, like cybercrime investigation, coding, component security, network security design, dami, no? So security operations, so ayan. Next na specialization is yan, PUP, no? So yung graduate school ni PUP, actually they're also offering Master in Science Information Technology that specialize in information security. And meron din sa computer engineering na applied security and digital forensic.
I'm not pretty sure is what is the difference of information security and applied security and digital forensic sa program nila, pero siguro eto sa computer engineering is naka-specialize lang sa computer digital forensic, and ito information infosec as a whole, no? So ayun yung mga specialization na nakita natin. Next, syempre di mawala yung alma mater natin, which is UE. So they're also offering Master in Information Technology. So based dito sa curriculum nila, no, pwede kang mamili ng major. So which is Network Security, Advanced Data Mining, Business Intelligence, Special Type Emerging IT. So yan, naglagay na rin yata sila ng elective for security management, no? So meron cryptography, intrusion detection, information risk and assurance, and information security risk management, no? So ayun siya. Meron din ako nakita sa University of Luzon, no? So Master in Information Technology, major in cybersecurity and general curriculums, basta ganun, no? So ayan yung mga parang nakita natin na nag-o-offer dito sa Philippines ng mga cybersecurity education. So now, baka sabihin nyo na next, oh, kaya pala mag-offer ng cybersecurity ng mga school natin sa Pilipinas. So kaya ba nilang ituro? Kasi lagi naman tayong ganun, lagi tayong may doubt. Well, not to say na pero syempre, 'di ba? Lagi naman tayo nagda-doubt kapag sa capabilities. So yun yung isa, no? Kaya tinatawag dito na meron parang industry alignment. So kaya yung sinabi dito sa DICT is cybersecurity in the Philippine Academy to bridge skill gap. So ayun yung parang ginagawa nila ngayon is nakikipag-coordinate or collaborate sila sa mga cybersecurity professionals sa industry para ma-bridge yung skills gap dito sa education na cybersecurity. Kaya si DICT rin, no, hindi ini-stop with a bachelor's degree dito sa in cybersecurity, okay? So next ko lang yung slide ko, no. So now, baka tanong, oh, sir, sino yung mga nagtuturo dito ng mga kilala sa mga industry sa education, no? So ito actually yung next slide, i-share ko kung sino yung mga instructor, no, na mga kilala din sa industry na lalo na sa field ng cybersecurity na nagtuturo ngayon sa education, no. So share ko lang din, no, kumbaga para lang din may idea kayo, baka mamaya professor niyo pala to, no, hindi niyo lang napapansin, no. So ako for example, no, cybersecurity section head, sometimes I'm teaching DLSU, sometimes I'm teaching in Benilde, sometimes I'm teaching in PUP, sometimes I'm teaching in UST. Pag na-invite, no, pag na-invite or pag natatanong or pag talagang kulang, so talagang pag related sa information security, doon na ako contact. So baka masabihin, sir, dahil mong tinuturuan. Well, kasi tawag dito, as much as possible, gusto ko matuto, lalo na, gusto ko lang din yung sa PUP, di ba? So, ayun talaga yung mga willing din matuto, so masarap sila turuan. Lahat naman ng school na tinuturuan ko, masarap silang turuan. Kasi tawag dito, doon mo talaga makikita yung passion sila pag nadi-discuss mo yung, lalo na cybersecurity, wow, hacking, wow, information security, so yun, no? So next, si Mr. Raymond Nunez. So actually, kilalang kilala to sa cybersecurity field. So napakadami ni sermon na GIAC certifications, like 500,000 ata isang certifications na, no? So nagtuturo siya sa PUP tuloy, sa UP and sa DLSU. And next, si Christian Joseph Villapando. So nagtuturo siya sa DLSU and sa Benilde. And next, si Jason Ampicolo. So I think sa mga ECE, kilala to, no? Si Sir Jason, which is sa mga ECE na libro, gumagawa siya nito. So, nung nag-transition sa InfoSec, yan. So, nagtuturo siya ngayon sa DLSU. And tinuturuan ngayon is Master Degree Program ng Information Security. So, yan. Next, meron din tayong ibang cybersecurity professional, which is si Jerome Gutierrez. Kung nakita nyo, SOC lead siya ng Nexus Technology. Adrian Giovanni Ascan, so they're teaching also in De La Salle University. And next, Dr. John Postorilla. So, dami tong school na tinuturuan. So, kapag nakita niyo siya, most likely, ayan siya, no? So, sa LaSalle, sa Holy Angel University, UP, Open University, sa UMAC, tapos, ano pa ba yung iba? Adamson, so nakalimutan ko isang school. So, yun. Next, si Jed Chua, which is a Information Security Manager ng mga Asian United Bank. Well, parang mabibigat nga yung mga instructor, so kaya yun yung makapag-collaborate. Next, if you're familiar with Sir Justin Pineda, so he's teaching in Asia Pacific College and Benilde.
Jonathan Mantua, which is, yun, may-ari siya ng company na Mantua, yun. And next, John Patrick Lita is also teaching in doon sa Asian United College, tapos tsaka si AJ Damanhag, no? So, binild and tawag dito, Holy Angel University, no? So, yun yung isa kapag nakita niyo sila mga instructor yun. So, sila yung mga nagtuturo ngayon sa mga college, no? Next, research contribution, no? So, kumbaga itong research contribution, pwede nating sabihin na pwedeng bug bounty hunting, pero dito kasi since yung discussion natin is all about higher education, so sina-showcase dito yung mga faculty research contribution to the faculty domain. So, wait lang. Ayan. Ayan. So, Yun, kumbaga, thank you, bro. yan. So, ito, yung mga ibang research contribution. So, when I was time nung estudyante pa ako sa UE, so, tingin ko rin sa mga professor ko din dito, no? So, isa rin to sa nagbigay din para mag-research pa ng mga study related sa cybersecurity, no? So, yan. Next, meron din tayong mga student engagement, lalo na sa mga cybersecurity education dito sa Philippines. So, ano yun? Kung familiar kayo, meron mga Hack4Gov na ginaganap din dito sa Philippines. So, sa mga first time na nakarinig, ano yun? So actually itong Hack4Gov para tong cybersecurity challenge or game, lalo na sa mga tawag dito, inspiring cybersecurity student professional. Ang ginagawa dito, parang if you're familiar with Capture the Flag, so ganun yung ginagawang initiative ng government natin, no? So syempre, magandang flex din yun, magandang tawag dito, experience, di ba? So sabihin natin, yung ginagawa dito parang siyang puzzle na kailangan mo mahanap yung secret word para ma-unlock mo yung file, no? So ganun siya. So kumbaga, there's a lot of vulnerabilities doon sa parang system na yon, tapos itatry mong i-retrieve kung ano yung secret message. So ganun yung ginagawa ng government natin yun and yung mga companies ngayon dito sa Philippines. So last time, merong trend micro capture the flag ranking. So galing ng yung Ira University. So ano yung trainer yata dito si Sir Renzon, no? So siya yung ano dito. So kami dito, second and third. So nagte-train din kami ng kapag sa school, no, kapag gusto nila ng capture the flag pag may time, no. So ayun yung ayan, mga UP sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So ayun yung yan. First runner up yun. So dito rin pala sila Kirby, yan. So sila yung first runner up nung capture the flag. So thank you. Matending kayo dito, no? So ganyan yung parang nagiging status ngayon ng cybersecurity education natin sa Philippines. So parang sa ngayon hindi lang natin napapansin pero meron yung initiatives, no. Meron yung mga ginagawa. So yun nga yung future prospects and recommendation natin since nalaman na natin na ganito pala yung mga status ngayon sa cybersecurity dito sa Pilipinas, ganito yung ginagawa, ganito pala yung nangyayari, ano yung kailangan natin gawin. So ngayon, kaya tayo nagtuturo and kaya din tayo nagtitrain ng mga students like you, like passionate guys like you. So sa mga umattend dito, I feel na interested din kayo and curious din kayo about cybersecurity. So ito na nga yung status natin, no? So actually, agree din ako dito, no? So share ko na rin to sa students ko, no, that PH is facing cybersecurity shortage of cybersecurity talent, no? Kumbaga, in the Philippines and rest of the Asia, majority of the companies find it challenging to hire cybersecurity talent due to a skill shortage, which can blow to a business operation according to antivirus software development, Fortinet. So, kumbaga, minention din nila dito, at the 71% of respondent of the company recent study, they were having difficult time to finding or looking for a technology qualified talent for cybersecurity. So actually, ako agree din ako dito. So, bakit tawag dito, agree ako dito? Kasi actually, na-experience ko to, no? Since nag-hire din kami, no, sa NGCP, sobrang hirap makahanap ng cybersecurity talent. Baka mamaya sabihin nyo, sir, kasi choices, maarte ka eh. So, maarte ka kasi masyado kang choosy sa paghahanap, kaya nahirapan ka maghanap. Ang sagot yan, hindi, no? So kasi tawag dito, since you are protecting the organization, so pag tinanong kita, for example, ano ba yung pinaka-importanting assets sa information security and kung paano mapaprotektahan. And lalo na kami, we are a critical infrastructure. So if tawag dito,
yung kumbaga kinulang ka for example sa interview and wag sana kayo malungkot doon. Take it as a positive challenge na okay, kulang pa pala na so kailangan pa mag-aral. So ganun yung nangyayari, no? So kumbaga nahirapan maghanap ng cybersecurity talent. Kung meron ka mang makita, sobrang taas ng demand, no? Kung mataas yung ina-asking. So syempre, yung iba naman tawag dito, impossible talaga kung ano, yung kayang ibigay. Kaya tawag dito, it depends talaga sa organization. Baka may tanongin nyo, o sir, magkano ba starting salary? Depende sa organization, no? So, ayun yung isa. Okay? Okay. So, yan. PH is facing shortage in cybersecurity talent. So, yun nga. Sabi nga rin ni DICT, agree din ako sa balita na 2 million jobs up for grab for cybersecurity professional. Kaya tayo nagtitrain ng mga cybersecurity professional para ma-fill yung gap, no? So baka mamaya sabihin niyo, walang ginagawa yung gobyerno. Meron, no? Hindi lang natin napapansin, pero meron, no? So kaya nga sabi nila dito ni DICT, no college degree but tech savvy. A job in cybersecurity just might be for you, no? So bagay yung mention ni DICT Secretary Ivan Uy, siya pa nag-mention nito, no? So kasi nga dahil nga ng pandemic, ang laki nung parang mga attacks na nangyari noon, lalo na nabalita kasi ako sa TV5 noon and na-interview regarding do sa mga porn scam. 'Yun. So mga nagtatag sa mga tito mo, no? Mga tito mo nag-click biro lang. Pero 'yun, no? Isa yun sa maging ano nung pandemic, no? So, yeah, okay. Kaya ito, tinignan ko rin yung website ng President Communications Office. So, meron naman ginagawa, no? So, kumaga, actually, nakakatawa rin to, si PBBM approves National Cybersecurity Plan to fortify PH against virus threat. Kumbaga, supported naman yung government natin dito, no? So, meron din DICT. So, kumbaga, may mga libreng seminar din sila na ino-offer. So, punta lang kayo sa Facebook page nila or sa mga website nila is nag-offer sila ng security awareness. So, ibig sabihin ng security awareness, hindi lang naman to sa non-technical peeps or technical peeps, kumbaga sa atin lahat to. Kasi even though na hindi tayo IT graduate, basta gumagamit tayo ng technology, kailangan natin ng awareness para maiwasan natin scam, phishing, maiwasan natin yung mga nangbibiktima sa atin sa mga phone, no? Para hindi tayo mabiktima. At least, kung hindi man natin maiwasan, at least mabawasan. No? So yan, isa rin to sa PBBM orders PNP to intensify anti-cybercrime efforts, strengthen communication capability. So kaya yung ginagawa natin dito, no? Ini-empower natin yung future generation like you guys, sa mga career shifters, like sa mga student, upcoming graduate. So yan, kaya yung kailangan, no? So kaya as like cybersecurity professional, we have initiative to engage and educate kayo, younger generation about cybersecurity and mentorship program. Yan, katulad ng ginagawa ni Sir Billy, no? So, ginagawa niya tong mga gantong webinar, no? Para mabigyan kayo ng insight, no? Kung ano na ba nangyayari sa different field ng IT. Isa pa, itong mentorship program. So ito, para ginaguide yung mga aspiring IT or cybersecurity professional and industry academia collaboration with strengthening collaboration between industry and academia for future readiness. No? Yeah. Yan. So kumbaga, actually, ano na to, no? Mga scholarship. So, bakala natin, ang mahal kasi mag-aral eh. Hindi. Apply ka ng scholarship. No? Lahat naman ng school, meron namang scholarship. No? So, wag niyo hayaan na pera is hindi hadlang. So, talagang meron tayong mga scholarship, hanap tayo ng mga iba't ibang nag-offer din ng mga libreng paaral. So, baga, sabi nga doon sa tattoo na nakita ko na meme, never don't give up. No? So, ayun yung yung mantra natin, no? So, okay. So, I think dito na yung magiging last slide ko, no? So, kumbaga mabilis lang 'yon. So, kumbaga diniscuss lang natin yung mga different status dito sa university. So, connect kayo sa akin sa LinkedIn kung gusto niyo tawag dito, kung meron kayong gustong um, sabihin or kung gusto niyo makapag-connect yan. I-scan niyo tong QR code or ito yung pangalan ko sa gilid. Huwag niyo akong by the way, di naman to phishing, di naman ito QR phishing, no? So, no worries, no? So, nga pala, ano ka rin pala dito. This is only for all attendees, no, bago tayo mag Q&A answer. Since marami na rin namang attendees dito, so 400, meron na kayong bibigay sa inyo na Yeah, job 436, opportunity. bro. Yan, job opportunity for attendees. You So, know, offline na kayo.
So, screenshot nyo na to. So, lahat ng information nyo nandito na, no? Kumbaga, IT security specialist. Tuloy na kayo, malaki raw ang pasahod dyan sa NGCP eh. So, Pero yan. kailangan makatulay muna kayo ng tower. And office, Bonaventure Green Hills, tapos rec type hybrid. And the regular working hours, 8 to 5 p.m. And ito lang yung requirements. Screenshot nyo lang. Huwag kayo magsasend sa akin ng resume or sa LinkedIn. Ito yung CV. Dito tayo mag-send, no? By the way, hindi kayo reporting sa akin, hindi ako boss niyo. This is more on functional or GRC side. So, sa mga interested dyan na merong basic understanding for compliance, so I think ito na yung para sa inyo, no? Actually, public speaking, syempre, pag mga security awareness, kailangan niyan. Hindi pwedeng nahihiya kapag mga gantong field, no? Kasi tawag dito, ikaw yung magbibigay ng education sa tao. So, ayan. Okay. So, screenshot yun na 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Thank you. Yan, stop ko na yung share. Right. Alright. Thank you, Sir Keynes. Napakaganda ng presentation mo. Actually, ramdam na ramdam ko yung yung needs ng mga lalo na ng mga public school and colleges diyan sa cybersecurity or IT education in general, dahil yung mga pinakita mong school actually mapapansin natin na mga, sabihin na nating mga nasa top tier na university and colleges, kasi majority kulang, 'di ba? Yung mga public university and state colleges sa mga probinsya and other places in the Philippines, mga remote, kailangan din nila 'yun. So siguro as part na rin ng advocacy natin to kumbaga help the industry, we will reach out to schools, panoorin nila to kasi para ma-realize nila, baka kailangan namin mag-upgrade ng curriculum, ganyan, makipag-usap sa mga professor ng Lasal, ganito, and how can we, kumbaga, create something na hindi naman katulad, kasi syempre it needs, kumbaga, budget and manpower and so on din, para lang at least may masimulan yung ibang university and colleges. Sure ako kasi maraming makakatulong yan. So, ipapakalat natin itong webinar na ito. Alright, so questions, guys. So, ako, bro, meron akong sariling personal question. Okay, so, nakita natin na this is more on the education side, like spreading dun sa mga student or aspiring cybersecurity or IT IT, aspiring IT in general. Pero from your end ba, like in personal journey mo, nakatulong ba, like for example, yung sabihin na natin yung for example, yung certification muna as well as yung masteral to grow your IT career? Kasi from what I recall, ngayon na sinabi ko kanina, parang around 5-6 years pa lang ikaw after nung graduate, pero nandyan ka na, di ba? Parang ang layo agad nung natalon mo eh. Can you share us yung kumbaga importance or yung naitulong sa'yo ng una, certifications, kasi marami kang na-achieve na certification, and as well as yung masteral, kung nakatulong yung mga bagay na yun? Yan, sige. Actually, nung student pa ako, actually, akala ko certification is just a paper. Real talk yun. No? So, akala natin, gagasto ko na 17,000 para sa papel na to. Pathetic. So, yun. So, akala natin nung ganun, pera-pera lang yan. Pero hindi eh. So, kasi certification kasi ang ginagawa niya, parang ipoproof mo sa employers na, ay, okay, so si CNA ka, kumbaga for example, knowledgeable to sa networking fundamentals. So, kahit baka inisip na iba, ang dami naman dumps niyan eh. Di ba? Ang dami namang dumps niyan eh. Still, di ba? For example, no, still na nag-dumps ka, inaral mo pa rin. Di ba? Natatanda mo pa rin yung fundamentals. No? So, kaya yung certification na yan, for example, no, I do not encourage na gumamit din kasi ng mga dumps kasi tawag nito. Parang kapag pinaikot-ikot ka, kasi ako ganyan eh. Kapag nakita ko may certificate nag-interview ako, ikot-ikotin kita, no? Pag yung sinagot mo sa akin puro theoretical and hindi mo sa akin nasagot na maayos, goodbye. So, kailangan talaga maaaral mo siya. Pero yung as a general, no, yung certification, it could help your career talaga, no? So, meron siyang advantage na tawag dito na yung knowledge mo is talagang mas, alam mo yun, mas angat kaysa sa mga experience. Hindi naman sinabi na puro certification na lang kulang kunin mo. I-balance mo rin, no? So,
itong knowledge na 'to, tapos na natutunan mo sa cert, okay, kaya pala ng ganito 'to. So at least ma-apply mo siya sa work and plus meron kang experience na makukuha, 'no? So kaya yung sinasabi ko, yung iba kong student or yung iba kong, mga ka-team na sabi ko, "Kuha ka ng certified in cybersecurity." So kumbaga na-apply nila yung certification, 'di ba? So kaya nung student ako or nung ano, nung pagka-graduate ko, ang bilis ko rin nakakuha ng trabaho, hindi pa ako guma-graduate. Like June yung, graduation namin pero April pa lang nakakuha ng trabaho dahil yun sa CCNA, 'yun. Kasi siyempre nasagot ko yung mga network protocols and siyempre mga turo din ng instructor ko sa UE nun. So 'yun. Alright, thank you bro. So, Mm. you guys, kamusta kayo? So, nandiyan pa ba kayo? I'm seeing 445 active right now. Baka may tanong kayo na specific sa IT career, specific sa certification, or anything na related sa cybersecurity. Put them in the comment para matanong natin kay Sir Kaynas. Okay? Basa mo na lang sir, ang daming nagko-comment. Oo nga eh. So, hindi natin siguro Tabunan malalahat, ako. pero what I'm gonna Yeah. do, siguro, pili tayo ng ilan. Kasi yung iba naman, almost overlap or pare-pareho lang din eh. Mm. Baka daw may mabibigay kang tips to transfer to cybersecurity from other field ng IT, like IT support, bro. Actually, kapag nanggaling ka sa IT, medyo madali na siya, kumbaga konting fundamentals na lang siya. So, ang tip ko siguro talagang aral talaga ng cybersecurity concept. Ang daming resources dyan sa YouTube. Like siguro, sasuggest ko yan, si Cybersecurity Tony, tapos meron din ako Professor Messer. So, marami din siyang course, no? Eto, Tech Academy. Di Yeah. ba? Di ba? Meron tayong mga free courses na Mm, tsaka free tutorials din. So yung mga ganitong like normal correcto. webinar, makakatulong sa inyo to on how to get started. And siguro ako from my end, ang mai-advise ko, start with the basics. Kasi when you go to Yes. cybersecurity, at least we assume or the cybersecurity field assume na at least alam mo na yung OSI layers, alam mo yung Mm. TCP/IP, alam mo yung mga basics ng network dahil importante yun. Dahil unang-una, pagka cybersecurity professional ka na, yung mga trabaho mo is nag-overlap yan sa network, sa systems, as well as sa mga security protocols. So dapat kahit papaano, naiintindihan mo na yung mga foundational concepts like alam mo yung encryption, alam mo yung hashing. So those are basic concepts and terminologies pero makakatulong yun when you go into cybersecurity as a fresher dahil parang yun yung foundation mo eh. So yun, doon ka mag-umpisa sa mga basics. Yeah, tsaka tawag dito sa cybersecurity, kailangan non-stop learning ka, no? So kaya baka mamaya matanong ka sa tawag dito, no? Kaya wag kayong malulungkot bawa, nag-apply ka ng cybersecurity position, tapos hindi kayo natanggap, no? So ibig sabihin nun, tawag dito, talagang kailangan mo pang i-aralin yung mga nitty-gritty na concept, nitty-gritty na explanation ng cybersecurity para ma-aim mo yung gusto mong position or kahit entry level. Kasi ngayon, tough talaga yung industry sa cybersecurity kasi maraming gustong pumasok, no? Maraming gustong mag-career shift. So isa 'yon, no? Kaya yung advantage mo nga ng isa is talagang aralin mo, isa-puso mo yung security, cybersecurity na education kasi tawag dito hindi lang na dahil gusto ko mataas kasi sahod diyan eh, hindi. Hindi mo makukuha kapag ayun yung goal mo, no? Dapat isa-puso mo rin siya, no? So, Right. ayun. So, nakita ko yung comment ni Ana Clarice. Meron na siyang CCNA tsaka ISC Square na certified in cybersecurity. Mhm. Magandang foundation na yun. Actually, sobra-sobra na yan. Actually, sobra na 'yon, Kapag 'no? start ka ng cybersecurity. Try mo na So, ayun. apply entry level Siguro junior. more on hands-on na, like yung mga penetration testing na hands-on, di ba? So, yun na yung, kumbaga, dun mo na upskill ka na doon sa mga talagang hands-on skills. Bro, may nagtanong dito sa ano daw yung na-encounter mo na pinakamalaking incident sa production, like from experience. Actually from experience, I encounter an insider threat. Yan. So siguro hindi ko na masyadong may detail pero ayun yung isang incident na insider threat, one of the most dangerous, mahirap i-detect. Kasi yung mga Yeah. So, detection isa yan sa automatic mga may alert yan eh. fundamental. So, dapat alam Mm. niyo yung ibig sabihin ng insider threat. Hindi lang yung nangyayari sa mga pelikula at hacking movies, nangyayari Yes, yun sa kala ko totoong sa buhay talaga. Kasi nangyari rin yan sa amin nung network engineer naman ako. Nagtaka kami bakit nalaman ng nasa labas yung not data IP niya. na Mm. private namin na ginagamit. Yun Yun. pala, yung tinanggal na senior network engineer dati. May tinanim na, Ayun. that's private Ayun. thing Oh pero yeah, you understand that. So, pwedeng mangyari yun. Yung mga granted employee, di ba? So, correct. Mm. kasama yun sa
mga foundation ng cybersecurity na kailangan nyo maintindihan. May expiration ba ang certification? Yes, usually 3 years. Ang daming tanong. I'm currently handling BAPT. Ano po ang mga client ng hospitals and recommendation sa mga ganitong monitoring tool? So bro, ano daw recommendation mo like SHIM? Sorry Or ulit. Ah, nawala nag-handle ako. daw siya ng VAPT sa mga ang Okay. client nila mga hospital. Ano daw marirecommend mo na monitoring tools? Or SHIM? Kaso dalawa kasi yun eh. Depende kung may budget o wala. Yun yung una ko laging tatanong eh. Di ba? So, ang daling mag-recommend, yes. Tatanungin ko muna may budget ba? Di ba? Kapag walang budget, stick muna sa open source, no? So, marami naman din open source like Baza, ang daming mga open source ng EBR. So, hindi ako magre-recommend ng specific product kasi tawag dito, it depende, no? Kasi kapag magre-recommend ka lang na, hindi, kailangan mo yan eh, kasi ito sikat eh. Hindi. Hindi ganun, no? Dapat lagi yan dumadaan sa technical evaluation na tinatawag, no? Hindi ka lang pwede magsabi na, hindi, magandang product to eh, kasi sikat eh. Hindi. Depends pa rin sa requirements. Okay? Baka naman kasi Mm. 2 branches lang kayo. Gusto nyo yung mga Splunk level na eh, di ba? Mm. So, hindi yun ma-approve ng management dahil Correct. unang-una, it requires budget, di ba? Correct. Lagi yung titignan muna kung ano yung decision ng kung ano decision ng management, no? Well, matututunan niyo rin yan soon sa mga management side pero kapag sa technical, ito apply nyo. Laging ganun. Well, ganyan din naman ako dati pero as you go up, syempre tinitignan mo rin yung inuho level. So, yun. Right, right. So, which cybersecurity certification would you recommend for entry level, bro? Sa akin talaga, college ako, syempre, si CCNA. Si CCNA number one. Number one yan. Number So, 1 yan. Network kasi guys, number 1 yan. Even if you want to go in any other domain like cloud, cybersec, network, laging backbone lagi si network eh. So that's why importante na meron kayong foundation sa network. So yung mga kalila nyo, yung mga pinakita ni Sir Kaynas kanina ng mga expert and professionals, I guarantee or I can may assume galing sa network 99% yun. of them started with CCNA. Correct. Di ba? So, kaya ito yung perfect, no, kung interested nga kayo sa mga layman's term. Kinuha ko kasi yung libro ni Billy noon na 125. Kabisado ko pa yung libro mo. Yeah, yeah. Kabisado Dati, ko no? pa yung Oo, libro yung mo unang noon. release, sabi. Yeah. So, yun, nakatulong din sa akin kasi nga Tagalog eh. So, dati medyo enge-enge mag-intindi ng English. So, kinuha ko yun. So, mga configuration. So, yun. So, baka sabihin, hindi ako technical eh. Paano ko maano yan? So, kumbaga, kahit basic lang na fundamentals kasi yun talaga yung hinahanap, no? So, tsaka ka na mag-branch out sa cybersecurity kapag nalaman mo na yung pinaka OSI layer ng isang infrastructure. Kasi ano ba yung pinoprotect mo? Infrastructure. Ano ka ba? Cybersecurity, di ba? You're protecting asset na technology based, di ba? Kung tao pinoprotektahan mo, security guard ang kailangan mo. So, yan. Right, thank you. So yung ibang questions guys, hindi ko na ipinipick up dahil unang-una, common sense naman yung sagot. Okay, sa sobrang dami ng tanong, di natin mapipick up lahat yan. And then yung iba is nasagot na with the overlapping questions na nauna. So like certification and so on. May recommended ka ba sir na hands-on blue team cert na well-known sa industry? Hands-on blue team cert na recommended sa industry. Bago sagutin ni Sir Keynes yan, meron tayong recorded previous webinar with Renson Cruz. So, he talked about blue team side of cybersecurity. I guess makakatulong yun. Check nyo sa YouTube namin or natin. Nakapost na yun. And then, yun nga. So, bro, baka may dadagdag ka. Saan kasi tawag dito ang blue team cert na ano ko is Red yung team kasi yan BTL1. tinatanong nyo. Red team yan BTL1. si Sir Keynes, di ba? Actually, both ako management kasi. Okay. Kasi So, nga, tama. yeah. Kasi nasa management ka na right now. So, talagang BTL1, tsaka tawag dito CYSA. Meron din ako nun. Okay din yung mga kumpanya na Cybersecurity Analyst Plus. So, isa rin yun sa recommendation ko. And ngayon, actually, ang dami na nagsusulputan. Pero ang pinakakilala ngayon sa akin is BTL1 kasi para siyang OSCP ng Blue Team. Yeah. So, kung hindi kayo familiar sa BTL1, that security blue team, that online, check nyo na lang. Ayun. So, isa yan sa mga sikat na and kumbaga well-known sa blue team side of cybersecurity. Meron bang training ng cybersecurity masteral tuwing weekend? So, siguro yung mga related doon sa masteral, sa mga courses ng school, i-check nyo na lang
doon sa mga links or official websites nila. Tapos itong slides, hihingi ako ng copy kay Sir Keynas. Sige, And share mo. I'll try to include this doon sa replay na i-upload Mm. natin para magkaroon kayo ng idea. Sige. Actually, yung masters, pwede ko masagot na sa amin, no, sa Lasal, kadalasan ng schedule doon is 6 to 9 p.m. Tapos hybrid, which is online face-to-face, online face-to-face, And then online may face-to-face. scholarship din, di ba? So pinakita Yes. mo kanina. So apply kayo ng scholarship. Probably kung wala kayong budget, malaking tulong yun dahil Yes. most of the time, lalo na pag gusto nyong mag-level up into like ayaw nyo nang mag-technical, gusto nyo naman isa more on managerial side na, laging nire-require para sa Correct. promotion yung masters. Di ba, Sir Kinas? So most of the time, hindi naman lahat pero Hindi madalas. naman So lahat. Oo. makakatulong yun para ma-promote kayo on the managerial side. Tsaka share ko lang din sa master kasi, doon mo makakilala yung hindi lang pag-aaral, more on connections. Isa yun. Importante yung connections. Connections. And then, of course, ano rin yun eh, growth mo rin yun sa sarili mo, di ba? So, Kumbaga marami ka nakikilala, okay, lupit nito sa industry. So, kumbaga pwede mo makipag-collaborate dito, pwede kang hingi ng tulong sa kanya, pwede kang humingi ng tulong sa kanya, pwede mo siyang tulungan. So, talagang connection yung pwede mong ma-share kapag sa mga information security ng mga masters. Lalo na rin, kapag yan, scholarship din, nabanggit sa Billy. Sobrang generous naman ng mga university natin sa scholarship. Kaya nung time ko rin, scholar din naman tayo nung time na yun. Kaya, right. So, may senior dito si Harin Bardines kanina. Ang dami daw gustong pumasok sa cybersec, pero ayaw dumaan sa tamang proseso. Like, hindi naman nakakaintindi ng network, ng system, server. So, totoo yun. Dapat talaga, kagaya ng sinabi namin kanina, you start with the basics. Kasi, babalikan ka niyan. Sabi nga ni Sir Keynes kanina, pwede kang makapasa ng certification na inaral mo lang yung dumps eh. Pero pagdating mo sa trabaho, o kaya kahit sa technical interview pa lang, baka pag tinanong ka nung interviewer, ang sagot mo lang ABC, hindi ganun. Lalo na pag may real incidents na kayo sa outage sa company nyo, hindi mo mapapakinabangan yung mga dumps. So talagang kailangan natutunan mo by heart. So para alam mo yung gagawin. Okay pa po ba ang CCNA sa 2024? Yes, okay yan. Real time. Top level. I think nasagot na natin yung iba eh. Ano daw yung ginagamit na tools sa cybersec? Actually bro, marami. Si Fernan, depende na. Like for example, kung anong needs or goals ng company, kung gaano kalaki yun nga. So most of the time, yung mga SIEM and SOAR naman talaga, laging basic as well as yung mga network monitoring, part din yun, nag-overlap yun sa cybersecurity. Boss, kung member ka daw ba ng Philippine Anonymous? Secret. Hindi talaga member doon. Well, dati share ko lang na may gumawa na account ko na pinanggagamit sa scam ng load. Dati may gumawa. Pero iba yung pangalan niya. Hindi niya ma-spell yung pangalan ko. Pero nakita ko na sinerge ko pangalan ko sa Facebook. Ako to Yung picture ko ng graduation. So, yung Iba talaga pag sikat na, no? Ano ba yung SOC analyst? Well, Security Operations Center Analyst is something like an entry level din for cybersecurity. So more on blue team or kumbaga neutral to eh. So more on monitoring kayo, di ba? So I have mga students ako na nag-work na sa SOC, dating network pero lumipat sa cybersecurity. Ang pwede nyo kasing pasukan na entry level is SOC analyst, cybersecurity analyst, mga junior penetration tester. So lahat yon mga entry level pero requires at least, yun nga, basic and fundamental knowledge sa network, sa system, operating systems, as well as yung mga applications. Ulit-ulit na yung ibang tanong, pasagot po. Splunk, Falcon, Splunk. Cybersecurity masters or certification, bro, or why? Okay. Sabihin, siguro, I'm assuming ano yung mas maganda ang points, tingin mo? Sa akin kasi tawag dito, ma-debate din yan, cybersecurity certifications or masters. Actually, hindi lang yun sa masters eh. Yung experience ba o certification, di ba? Yung debate yan. Pero para sa akin, both. Sa akin, both. Kasi iba yung matututunan mo sa masters sa certification eh. Ang ano kasi, ang
certification is goal-oriented. Meron nang nakalatag dyan sa'yo. So, ikaw na bahala kung paano mo siya aralin. Kumbaga, meron siyang stipulated na course outline para sa'yo. So, ang masters kasi, ang iba dyan is meron din tinatawag na parang capstone. No? Kumbaga, isa-simulate mo talaga sa real world experience and kung paano mo siya gagawin doon in a stipulated term. No? So, kumbaga, iba yung experience, iba rin yung mararanasan mo doon sa certification and doon sa masters kasi masters nga ang sabi ko nga is hindi mo siya matututunan talaga yung tawag dito hindi talaga yung puro certification is technical, di ba? Merong ibang certification na technical, merong certification na parang generalized, pero kasi kapag meron kang masters or parang meron kang degree, yun na lang sabihin natin, no? Parang yun yung usapang yung sa kangkong chips, yung diskarte at diploma. So, Oo, di ba? napanood ko yan, di ba? Ganun yan. Ganun din yan eh. Pero why not Dapat both kung both. kaya naman? Kasi ang masters, gagawin mo lahat para makuha mo yung diploma, di ba? And para makuha mo yung degree. Same as well, Lalong-lalo kumbaga na kung kapag meron kang resources tsaka oras. So, both na. Pursue mo na yung both. kaya pag meron kang ganong mindset, actually, parang kakayanin mo na rin yung certificate kasi yung certificate gagawin mo lahat para makapasa eh. 'Di ba? Ganun din sa master's. So, kumbaga, or sa degree kung sakaling may kinukuha ka ngayon. So, both. Sa akin, both. Thank you. So, para kay Jefferson bro, paulit-ulit yung ano mo. I'm not sure, pero medyo spam na. Nasagot na natin yan kanina. So, top 3 certifications, I guess CCNA, CompTIA Security Plus would be best. Pero at least dapat meron ka nang naiintindihan sa network. Tapos ngayon, may mga nilabas si ISC Squared na certified in cybersecurity. Google, meron din certified in cybersecurity. As well as si Cisco, yung CCST cybersecurity. So, those are entry-level certifications na pwedeng makatulong sa'yo para magkaroon ka ng foundations in cybersecurity. Tapos entry-level jobs, yun, nabanggit ko kanina, SOC analyst, cybersecurity analyst, or pwede ring junior, penetration tester. Yun nga lang, kailangan meron ka at least na naiintindihan na basics and fundamentals sa network systems at saka sa applications. Kasi yun yung mga gagawin mo eh. Okay? Bigyan ko lang siguro ng disclaimer iba. Baka sabihin ng iba na, Sige. meron naman akong cybersecurity certification. Bakit di pa rin ako makakuha ng trabaho na cybersecurity? So, una-una, check nyo muna yung siguro yung experience, no? Wag agad-agad, yun nga, sabi ko, wag agad-agad sabak sa cybersecurity kahit may certifications niya. So, pwede nyo unti-unti, like, mag-technical support in the first year. Tapos, pag nalaman mo yung internals kung paano ginagawa ng corporation, kasi ang pinapractice mo doon, hindi yung certification, yung experience mo, paano ba yung step by step, paano ba yung, for example, yung ginagawa sa malalaking organization, paano ba nagpapa-approve, ganito pala, kaya pala hindi na-approve yung mga request ko kasi merong mga challenges or may mga risk. Lagi yung tinatawag na risk. So kapag nalaman mo yun, tsaka siguro, tsaka mag-unti-unti cybersecurity. Actually nga, yung mga katim ko ngayon, no, nagaling ng technical support na lipat sa cybersecurity. Siyempre, yun nga, experience talaga, tsaka certification. Yung iba akong katim, hindi IT, nanggaling sa business management. 'Di ba? So dahil yung business niya, alam niya yung mga risk, napunta sa information security. So ganun lang, no? Kumbaga talagang pinurso lang, kumbaga makakatulong din 'yun. So talagang yun. Ha? Bakit, sabi ni Jefferson, Sir, ba't mas prefer mo mag-concentrate more on networking than cybersec? Ako, personally kasi, nung time ko, hindi pa masyadong ganong karami ang resources sa cybersec. And isa pa, doon ako na-hook eh. Kasi depende kasi yan sa passion mo rin eh. Di ba? Hindi mo naman pwedeng ipilit sa isang taong mahilig sa cybersecurity na mag-networking or vice versa. Nung time ko kasi na kasagsagan ng career ko, nung nandun ako sa position nyo, mas interested ako na paano nararoute yung calls from the US dito sa mga call centers sa Pinas. So, kaya ang napili ko, tapos na-influensyahan din ako ng mga nakasama ko sa Sykes before sa call center, ng mga network engineer na kasi dati ang lalaki ng sahod ng network engineer. Up until naman now na, given na ikaw ay talagang skilled at saka talagang knowledgeable. Kasi may mga student ako na nag-work, for example, nasa Singapore, earning 400,000, 350,000 as a senior network engineer. So iba-iba. Depende. So kung ang passion mo is sa cybersecurity, go with that. Kung sa networks naman, go with that. Pero most of the time, mag-overlap din yan.
Like right now, I'm trying to equip myself with at least the fundamentals of cybersecurity para marami akong ma-share. Isa pa is talagang as an IT, talagang continuous yung learning natin. Hindi naman natin pwedeng sabihin na network engineer ako before, hanggang network na lang ako hanggang mamatay. Hindi ganoon. Pwede kang magbago along the way. Ito yung Tama. dilemma minsan nang mga nagsa-start pa lang Sir Billy, ano ba yung maganda? Hindi ako makapagsimula. And so, ang pinakamaganda is magsimula ka kung ano yung nafe-feel mo right now. Kasi pwede mong baguhin yan along the way. Hindi yan naka-fix. Ika nga, kung network ka ngayon, tapos na-feel mo in the future, gusto mo sa cybersecurity or sa cloud or dev or whatever, pwede kang magbago. You didn't have to ask permission to other people para um, mahanap yung gusto mong career o makuha yung gusto mong career. It's all depend on you. Di ba? So ako, for example, if I'm venturing into cybersecurity right now, walang problema kahit galing ako sa network, makakatulong yung previous experience ko. Di ba? So ang pinakamahalaga, start. Start with what you have, start with what you want, and then move forward. Kasi doon mo makikita, doon mo makukuha yung resulta, and then from there, doon mo makukuha yung learning, and then from learning, doon mo makukuha yung growth. Okay, so, ano pong tips nyo for technical interviews? Ako, for technical interviews, ang tips ko is aralin mo yung job description. Usually, nandun yun sa ina-apply mo na trabaho. Tapos, i-refresh mo yung mga technology or concepts na kasama doon dahil yun lang din naman ang itatanong sa interview. Okay? And then, syempre, iba pa yung communication skills kung paano ka sumagot, the way you present yourself, your skills, and so on, kasama yun. So, practice. Yun yung isa sa importante. Tsaka isa kong tip, huwag ka mambilog kapag interview. Mahalata. Yan, totoo yan. So, sir, I have this CCNP, I have this Mm. cybersecurity certificate. Tapos, kasi nangyari yan sa amin before. Ikwento ko na rin, nung senior network engineer ako dun sa Teletech before, nag-interview rin kami ng mga applicants na entry level. So, nakita namin CCNA, CCNP, pero pinag-configure namin ng static route sa Blackboard, susulat, hindi niya magawa. Kasi pala, nag-dumps lang pala siya. So, eventually, hindi namin siya natanggap. Kasi yun yung sinasabi ni Sir Keynes kanina, pwede kang makapasa, pero pwedeng walang laman Alam niyo yun, 'di ba? Certified ka in paper. So kahit na-certified ka pero hindi mo naman kayang patunayan, hindi ka worth it, ika nga. So babalikan ka noon. So it's either sa trabaho mo o kaya naman, let's say nakapasa ka sa interview dahil may backer ka. Kaibigan mo si Sir Keynas. Tapos, ikaw na lang yung naka-duty sa inyo, nagkaroon ng malaking outage or incident. Ngayon, paano mo i-resolve? Paano gagawin mo, 'di ba? So it will boil down to what you already know dun sa skills at saka sa knowledge mo rin. So mahalaga 'yon. Hindi pwedeng certified ka lang, dapat skilled and certified. Grabe, paulit-ulit na lang yung tanong nyo. So, siguro we're gonna go down with last 3 questions kasi 1:15 na. Okay? Wala na akong makitang... Sir, nakikita mo ba yung chat? Sige, pili ka na lang. Baka meron ka pang gustong sagutin na tanong. Kasi yung iba, anong thoughts nyo sa firewalling? These are general questions So guys, hindi natin yan maiisa-isa, hindi natin yan masasagot. Tabunan na nga Skills po as tech support and CSS instructor. So yun na nga, si Kian. So masasuggest ko, learn the basics and fundamentals dun sa path or dun sa domain na gusto mong puntahan. Let's say for example, as tech support right now, tapos instructor ka and wala kang knowledge sa network, sa infrastructure, sa cybersecurity or yung security fundamentals, ganyan. Learn. Diba? Get resources as much as you can. May mga free resources like YouTube, blogs, websites. Samantalahin mo yun. And then, kung kaya, enroll sa mga training and paid courses para mas mapabilis mo yung journey mo. So, yun yung mga pwede nyong gawin. Bro, pili ka ng questions mo dyan. Last 3 tayo para hindi namin naubos yung oras mo. Kasi limited lang yung oras ng mga guests natin. Swerte tayo dahil pinagbigyan nila tayo. Okay, so ayan. And then if you have questions pa na hindi natin nasagot, siguro email nyo na lang ako. I-connect ko kay Sir Keynas. Or you can follow him directly. Sinare niya kanina yung LinkedIn niya para masagot niya. Mabigyan niya kayo ng tips. Kasi hindi naman dito nagtatapos yung kumbaga support ni Sir Keynas Pwede kayong humingi ng advice sa kanya personally dahil mabait yung tao na yan, I promise. I guarantee you. Hindi kayo niya hihinga ng ng resibo. Okay, pwede niya kayong advisean kung talagang kailangan niyo ng personal advice sa career or certification or sa mga masters and so on. Kasi nga
Bukod sa connection, he has the experience. Yeah. Okay? Sige, hanap ako Game, ng bro. sige. May Question. nakita ko Meron ka ba bang dito, nakita ibang question? sir, salary expectation sa mga entry level. Yun nga, sabi ko, it depends sa organization. Pero kasi feeling ko makikita niyo naman kung ano yung baseline ng entry level ng cybersecurity sa job street, di ba? So, ang daming tawag dito, references na pwede mong makita, no? So, and it's up to you. For example, graduate ka ng, tawag dito, may certification ka, tapos, ang dami mong achievement. Like, for example, nag-attend ka ng Hack4Gov. So, syempre, kung cybersecurity professional or yung nag-interview sa'yo talagang nasa field, no? Alam niya yun, no? So, talaga may plus points yun and may dagdag din yun. So, kaya kayo, guys, recommend ko rin na parang attend kayo ng mga ganito, like na webinar or sali din kayo sa mga competition. So, malaking points din yun, no? Hindi lang siya na parang flex mo lang sa social media, no? May points yun. Ako, bago na nakita ako ng mga ganong employee, may checklist yun sa akin. So, yun. Tapos, pangalawa, thoughts niyo po sa Qualis. Yung thoughts ko sa Qualis, it depends kung anong klaseng product. Marami silang product. So, ngayon, tinitignan ko nga yung VMDR nila, no? Yung Vulnerability Management and Detection Response. So, sa mga hindi familiar kung ano yon, isang type yun ng security solution na tawag dito, may kasama na siyang scanning doon sa endpoint. No? Tapos, last question, tanong ko lang, may initiative ba ang Pilipinas Education for Zero Trust Architecture? So now, yes, if nakita mo yung cybersecurity plan, kasama yung Zero Trust Architecture, no, doon sa plan, no, sa Pilipinas. Pero hindi ko alam kung kailan siya mai-implement, no. Pero meron, no, according din kay USEC, no, Jeffrey D, is meron tayong initiatives na regarding cybersecurity. So kung sa organization namin, yes, meron kaming zero architecture. So mahirap siyang implement pero ginagawa rin. Kasi kailangan talagang wala ka talagang tiwala sa lahat, no? Kahit sabi mong pamilya mo, wag mo bigyan ng access yan, no? So ganun yung concept ng zero trust. Kailangan wala kang paniniwalaan, no? Kahit sarili mo, wag mong paniwalaan. So yan. So yan. Right. Thank you, sir. So, may nakita ako dito kanina. Wait lang ah. Regarding sa age, 26 na daw siya and tinatanong niya kung okay bang mag-start. Actually, yung 26, napakabata pa niyan. I have Bata pa yan. students na nag-start mag-aral ng CCNA 31 na. So, imagine, nag-drive siya ng Grab before, nung kasagsagan pa ng Grab. Tapos, IT graduate kasi siya and then kasagsagan ng Grab. Kumikita na siya ng parang 40,000+ per week sa Grab nung kasagsagan pa. Kaya lang, dahil nasa puso niya yung pagiging IT, nag-aaral siya on the side kapag wala siyang takbo or biyahe, nandun lang siya nag-aantay ng pasahero and then nagbabasa siya ng ebook. Tapos nag-aaral sa course. And then eventually, nung nagkaroon na siya ng time, nag-take siya ng CCNA, nakapasa siya, nag-quit na siyang mag-Grab. Tapos right now, nung huling nag-catch kami, he's already an IT supervisor sa isang company. So, it's never too late. Actually, sa IT talaga, wala naman, walang Tama. age limit eh. Ang Pwede age kang limit matanggap yan. kahit 40 plus or 50 plus ka na. Meron nga akong estudyante, si Kuya Roy, nasa US naman siya. Although sa US kasi wala talagang discrimination sa age. Nag-start siyang mag-aral ng CCNA, 55 na. Kasi required sa US government, yung mga DOD 8570, yung mga SEC Plus, CCNA. Nag-aral siya mag-CCNA. So right now, cybersecurity engineer na rin siya, nag-handle ng infrastructure ng US Navy. So, lupit nga. Bawal lang i-share yung ibang details, pero super lupit nung mga senior niya sa akin na kwento. So, walang age limit. So, kahit 30 plus ka na right now, 40 plus ka na right now, you can start. Actually, yung iba nga na work from home right now eh. Pwede kang makakuha ng cybersecurity job like yung mga analyst o kaya naman yung mga tawag doon, threat hunter, di ba? Kung maipapakita mo na meron kang skills and knowledge, yung age mo, matatakluban ng mga yun. Kasi Totoo. ang batayan talaga, lalo na sa cybersecurity, is yung knowledge and skills na meron ka, hindi yung age. Actually, sorry, last na share ko lang kasi meron ng employee ngayon or tao ko na dati siyang IT support din, no? Kumbaga,
Tapos, nag-aral lang siya ng bug bounty. Tapos, nasa 33, yun na yung age niya. Tapos, ginawa niyang full-time yung bug bounty. Ayun. Ang galing ngayon sa team ko. So, nakabuo siya ngayon. Nakapag-test na siya ng mga grids. Yun. So, ganun na siya kalupit ngayon. So, kumbaga, talagang aral lang. Kumbaga, zero experience na talaga nun. Ang kinuha niya ng experience talaga pag bug bounty. So, pinul time niya yun. So, nakakumita siya ng pera. Nag-apply siya sa corporate. Natanggap ngayon. Lapit niya na. So, talagang Yeah. So, age is just a number. So, yun lang. totoo, totoo. Lalo na talaga sa IT, specifically in cybersecurity. Kasi talagang, in fact, ano nga pwede kang makahanap talaga ng sa bug bounty kahit wala kang diploma, kahit wala kang Mm. certificate, pero kaya mong i-prove na you can find bugs sa mga applications and websites ng mga malalaking company. Pwede kang kumita, pwede kang yumaman. Actually, kasi malalaki yung mga bug bounty price ng ibang mga sikat na company. Alright, so I guess hindi na natin matutuloy yung mga questions dahil nga kakapusin tayo sa oras, almost 1:30 na. Para doon sa raffle time natin, mag-fill up na kayo. techacademy.ph/knas. After nyan, may madadownload na malware sa laptop nyo. Hindi, joke lang. So, para ma-raffle ko nang mabilisan lang kasi yun nga, busy tong mga expert and guest speaker natin. Para lang ma-raffle ko nang mabilis, mag-sign up kayo dun sa mga gustong manalo ng ebook at saka ng ng ebook at saka ng CCNA Masterclass Scholarship. So makakatulong Ayun, yun para magkaroon kayo ng foundation. iPhone yeah. 15, ako nga, naka-iPhone 11 lang Siguro pagka sintaas na ng sahod natin, yung sahod ni Sir Keynas, Ah, hindi. yan, mimigay tayo. iPhone 18. Pag iPhone 18 na. Mataas lang hairline ko. Right, so, puntahan ko lang. Okay. Nakikita niyo ba yung screen ko, guys? Wait lang. Kasi si Keynas ang naka-host. Wait lang ha. Bro, pwede mo ba akong gawing host? Wait lang. Paano ba? Hanapin ko lang yun. Allow to... Yan. Okay na. Okay na? Yan. Thank you, thank you. Okay. Right. So, let's go. Sign up na para ma makuha ko yung mga pangalan nung mga nag-sign up. So, meron na tayong 189, I think. So, pag sinara ko to, right now, okay. Ay, hindi nyo pala nakikita. Wait lang. Nakikita nyo na right now? Can you check? Can you type in yes? Ayan. Right. So, ira-raffle ko na. Mabilisan lang, 242 responses. So, dun sa mga hindi active, okay lang yun. Bawi na lang kayo next live. Marami pa naman tayong susunod na webinar. Okay? Right. So, let's give another 1 minute. Okay? Sir, pantay kami ha. Ira-raffle lang natin to. Okay. Good luck. Good luck. Swerte ng mga mananalo ng scholarship. Magkano rin yan? Si Sir Keynes ang pag-raffle natin. So again, Uy. we're gonna give, ano ba yung sabi ko kanina?
5 ebook winners and 2 winners for scholarship ng CCNA Yun, no? Masterclass. So imagine 10K. worth 10,000 yan, 'di ba? So, Grabe. hey. So, Ninong. Kunin niya Ninong si Sir Billy kapag ano. right, so sige, okay na 'to. Okay? Para dun sa mga nakikinig. Okay, so I have your names here. Ako na lang din pala magra-raffle, bro. Kasi Tama. Baka magka... Sige, okay na yan. ilang piraso lang naman yan eh. Good luck. Good luck. So, copy natin sa Wheel of Names para mabilisan. Okay? And then shuffle natin. So, first 5 will win copy of CCNA Fundamentals ebook. Makakatulong to para matutunan nyo yung mga fundamental concepts ng networking which is needed either in cybersecurity, networks, or in cloud. Okay? First one. Congrats. Congrats, Joshua. Okay, teka lang. Tanggalin ko yung ano. Ayan. Next. By the way, dun sa susunod natin na webinar next Saturday, March 2, okay? We're gonna talk about naman, ako muna yung magdi-discuss how to become a network engineer. So yung mga skills, certifications, and other fundamental things na kailangan nyo malaman if you want to go with network engineering career, mag-join kayo. I'm gonna share the registration link sa email na lang din. Sheena, congratulations! Shuffle natin. Next. Tapos after nun, we're gonna have CJ Villapando, ni Keynas. We're gonna have Sir Art Samaniego and so on and so forth. Marami tayong magiging guest. Abangan nyo lang, okay? Jeric Esparago, congrats. Shuffle. So meron na tayong 3, 2 pa. 2 pa. Siguro sa susunod, malware naman ang iparaffle ko, no? Ransomware, no? Para walang mag-join. Alright, so last one. We already have 4. So we have Joshua, Sheena, Jeric, and Joshua again. So 2 Joshua. Swerte lagi ang mga J, no? Right, so we have Kenneth. Okay, so itong 5 na to, nanalo ng CCNA Fundamentals ebook. Okay, so i-email nyo kami sa support@techacademy.ph. Okay, so shuffle natin. 2 winners of CCNA Masterclass Scholarship. Yan, bigat yan. Libro Bigat yan. nito. Ay, ano yan? Okay, Online 500 plus videos na tayo. More than Mm. 1,500 na yung member ng community natin. So, mag-join kayo kung interesado kayo sa CCNA. Rick, congratulations. Uy, Woohoo! Shuffle, ikot ang baso, Sir Billy. Next. last one. Frederick Kalinday, congratulations. So, these 2, itong 2 na to, si Rick at saka si Frederick nanalo ng CCNA Masterclass Scholarship. Dun sa mga hindi nanalo, bawi na lang kayo next webinar. Okay? Webinar na So, lang. I guess, saan ba tayo? Okay. So, I guess that's it for our webinar today. Again, Sir Keynas, maraming salamat sa oras. Thank you. And sa mga tips na binigay mo. So, marami akong natutunan. Actually, nakita ko, grabe pala, ang laki pala ng gap ng cybersecurity, lalo na dun nga sa mga remote areas and colleges ng Pilipinas. Sana, kahit pa paano, ituloy-tuloy ng DICT yung initiative niya, as well as tayo yung, kumbaga tayo, I encourage you, kung meron sa inyo na may mga experience na like nasa senior level na or may kahit basic you document your journey online and then you give tips kasi Tama. makakatulong yun sa mga fellow Pilipino natin na nandun pa lang na nagsisimula kasi yun yung naging journey ko rin kaya ako nag-start ako ng CCNA Philippines ganyan dinocument ko and then eventually lumaki siya dahil marami nangangailangan ng tulong so makakatulong yun. Okay, so Sir Keynas, maraming salamat, we appreciate your time. Thank you sa and lahat. good luck. Thank you sa You're lahat around, ng bro. umattend, no? Kahit mga habang Ay, kumakain picture sa pala kanila. tayo. Wait lang. Teka lang. Saan na yun? Start video. Ayun. Okay, so picture tayo. Hey, by the way guys, dun sa mga may kailangan ng certificate,
since we already have the list ng mga nag-attend, doon na lang namin i-download, i-share na lang namin sa inyo yung download link kapag natapos na. So probably within this week dahil medyo marami. Okay? So, paano ko ba siya pipicturean? Stop ko muna yung ano ko. Screen sharing ko para makuha ko yung picture. So medyo marami-rami to. Smile na lang kayo sa camera. I-screenshot ko na lang siya ha. Galing. Para mabilis. Thank you. Thank you sa mga umaten. Smile. 3, 2, 1. Teka lang, wait lang. Page 1 pa lang yun. Next. Dami. Thank you. Ingat kayo lahat. Smile. Connect na lang sa LinkedIn if you have any questions. Follow nyo si Sir Keynas and follow nyo na rin ako at saka si Tech Academy para sa mga future Okay. webinar and tips and tricks na kailangan nyo. Okay, smile. Last page. Grabe, 4 pages pala to. Yun lang Yan, yung mga dami. camera, yung iba wala. Okay lang. Dante. Smile. Knowledge lesson. Right, so I guess that's it. Again, guys, maraming salamat. Okay? So I hope kahit papaano may napulot kayong aral, may napulot kayong tips na magagamit nyo in your IT career or cybersecurity in general. So again, for more free webinar, for more IT career tips and advice, follow techacademy.ph. So follow nyo na rin si Sir Keynas. Sir Keynas, maraming salamat. Hope to see you, bro. Around. Thank you. Ingat kayo lahat. Thank you, guys. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.